Isinusulong naman ng mga negosyanteng bumubuo sa APEC Business Advisory Council ang pagbibigay halaga sa micro, small and medium enterprises. Ito ay upang mas mapalakas pa ang mga maliliit na negosyo sa bansa na makapagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Yan ang tinutukan ng aming kasamang si Jervis Manahan. Hindi lang mga heads of state ang magtitipon sa makasaysayang APEC Economic Leaders Summit sa susunod na linggo. Kasama rin dito ang pribadong sektor na binubuo ng mga negosyante na kinakatawan ng APEC Business Advisory Council o ABAC. Ngayong taon, binibigyang halaga ng ABAC ang MSME o Micro, Small and Medium Enterprises o yung maliliit na negosyo. Pero maliit man, huwag daw silang ismolin dahil ayon kay Senator Bam Aquino, 79% ng mga negosyo sa buong APEC region ay mga MSME at 1% lang ang mga korporasyon. If we're able to use this focus of the APEC as like a starting point of a true concentrated effort to really support our MSMEs, I think our issues of inclusive growth in the Philippines can actually be eradicated with that support for your micro, small, and medium enterprises. Ilang batas na nga raw ang naipasa nila para maisulong ang pagnenegosyo lalo na sa mga kabataan. Nakakagawa raw kasi ito ng maraming trabaho at oportunidad. At layo nilang mas mapalawig pa ito sa darating na APEC Summit. Ayon kay ABAC 2015 Chairman Doris Magsaysayho, pinagtutuunan nila ng pansin ngayon ang regional economic integration at innovation. Sa ganitong paraan, mas matitiyak ang maayos na pag-ikot ng produkto sa APEC region at paggawa ng makabagong ideya sa pagnenegosyo. It's how do we integrate the region? How do we make sure that trade becomes seamless? How do we ensure that goods can move across borders without impediments, so that somebody who's producing something in the Philippines can get their goods to any of these APEC economies. We want growth to be sustainable, quality growth, food, water, energy. Dagdag pa ng negosyanteng si Joey Concepcion, ang pinakamabilis na paraan para mapalawig ang MSME ay ang mentorship program sa tulong ng malalaking korporasyon. The challenge really stems up from broadband, cell smartphones being available, credit system being available. How can you have a technology environment, a payment without a payment system, without millions of Filipinos holding a smartphone? I mean, that's the challenge. Gagawin ang mismong APEC SME Summit sa November 17, isang araw bago ang simula ng APEC Economic Leaders Meeting. Nakatakdang dumalo rito si Pangulong Aquino at mahigit 15 negosyante mula sa iba't ibang larangan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jervis Manahan.